No matter where you live or who you are, each of us can help break the chains of COVID-19 transmission. Here's what you can do to protect yourself and others. Cover your cough and sneeze. Clean your hands frequently and thoroughly, especially before and after putting on a mask and going outside or coming home. Avoid crowded places and mass gatherings. Avoid touching surfaces in public as they might be contaminated by someone with the virus. Socialise at a distance. Stay at least 1 metre away from others as much as you can and wear a mask if you can't. If you feel even slightly unwell, stay home. Call your local health authorities and get tested. If you test positive, follow the recommendations from health authorities about how and where you should isolate from others and receive medical care if needed. Make a list of people you have recently been in contact with. Self-quarantine for 14 days if you have been in contact with anyone confirmed with COVID-19. Make sure you follow your local guidance. Each country or area has its own levels of transmission, resources and recommendations, and the situation can change rapidly. The COVID-19 pandemic has changed the way we live, work and connect with others. It is challenging, but together, we can break the chains of COVID-19 transmission. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kapatid sa Amazing Grace Christian Ministries Incorporated, Southville 3A Outreach Fellowship. Sa umaga pong ito, mag-aaral po tayo at salamat sa inyong presence, mga minamahal kapatid. Ginagawa po ito ng iyong lingkod, unang-una po, para po sa kapurihan ng Diyos. Secondly, para po maalalayan kayo sa pang-araw-araw po nating buhay. Matagal na po tayong hindi nagkikita-kita at nawa next month, by October is makapagsimula na po tayo magkita-kita at makapag-fellowship together. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo at sa pamamatnubay po ng Santong Espiritu, muli, patuloy ko pong pinagkakatiwala sa iyo ang aming araling ito. Samahan niyo po ako. Samahan niyo po kaming lahat. Let your Holy Spirit be upon us to teach us everything according to your will, Father God. Salamat po. Alisin niyo po ang lahat ng sagabal, lahat po ng mga alalahanin ng aming buhay. At nawa ikaw po maluwalhati at maparangalan sa mensaheng ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Hallelujah. Sa ating pong panimula, introduction po natin, suffering is a very real issue in the body of Christ. It's something that affects everyone in one way or another. It may come in the form of financial hardships, physical problems, relationships, and a myriad of other things. Maraming kaparaanan na maaari nating mapagdaanan. Jacob, kilala po natin si Israel o si Jacob, though very prosperous, went through so much in his life that he cried out in Genesis 42:36, all these things are against me. Madalas na nagiging usapin ito sa katawan ni Kristo o sa isang individual na Kristiyano. Ba't sa akin nangyari ito? Mabuti naman ako sa harapan ng Diyos, pati sa tao. Ba't ganito? Isinulat ni Pedro ang 1 Peter na tumatalakay sa tamang pananaw patungkol sa pagsubok at pagtitiis. Ito po ang nakasulat po doon sa Genesis 42:36. Gusto ba ninyong mawalan ako ng mga anak? Wala na si Jose, wala na si Simeon, at ngayon gusto naman ninyong kunin si Benjamin.
hirap na ako. Yes, sometimes suffering can bring about positive benefits. If there were no suffering in life, then we would not appreciate the blessings. Totoo po yun. Parang ano po ito parang katulad po ng isang pasyente sa ospital. No? Kaya nga patient Alam niyo po, mahirap ang ospital, lalo na sa panahon po ngayon. Pero yung pong mga na-ospital, sila po ay nagtitiis na isang araw, sila po ay lalabas na sa ospital. Ganyan po ang mga nagdurusa. Hindi lang po sometimes Oftentimes, suffering can bring about positive benefits. Bakit? Kasi po, ang pagdurusa ay nagpapakita na kailangan natin ng Diyos. Tinutulungan tayo na lumapit sa Diyos. Although no one likes to suffer, kahit sino naman ayaw magdusa ayaw magtiis it can have some positive benefits. It can cause someone to turn to God. When suffering does occur, we should look for opportunities to trust in God and develop our character. It also makes one appreciate the suffering of Jesus Christ. Madalas, nangyayari po ito sa atin. No? Yung pagdurusa, madalas lumalapit tayo, tinutulungan tayo na lumapit sa iba. No? Bago lumapit sa Diyos, lumalapit muna sa iba. Nagagamit ang pagdurusa para malinang ang ating pagkatao. Makultivate po tayo. No? Kasi madalas po, bistado tayo kapag may pagdurusa sa buhay natin. Grabe. Totoo po yan. Hindi po maitatatwa yun. Kapag nagkita yung magkaibigan Uy, pare! Ang taba mo ngayon parang wala kang pinagdadaan ng problema. Itong binate, kaya pala tumataba, kasi pag siya po ay nakakaranas mo ng kabigatan sa buhay, idinadaan sa kain. Ang pagdurusa ay nagbibigay sigla para matanggap natin ang naganap na pagdurusa ng Panginoon ay hamon sa atin. Kaya pag tayo po nakakaranas mo ng iba't ibang uri po ng pagtitiis, pagdurusa, sufferings, ano man yan, look unto Jesus. Yung mga dinadanas po natin ay hindi po maikukumpara sa dinanas po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang title po ng ating pag-aaral po sa umagang ito is mga pakinabang ng pagsubok at pagdurusa sa buhay ng isang mananampalataya. The benefits of suffering to the lives of every believer. May pakinabang po talaga. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, kaya nga siya na nag-aakalang nakatayo ay mag-ingat at baka siya ay bumagsak. 13. 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumating sa iyo maliban sa karaniwang pagsubok sa tao. Ang Diyos ay matapat na hindi ka pababayaang masubok ng higit sa makakaya mo. Kasabay ng pagsubok, gagawa siya ng kaparaanan para makaligtas ka nang sa gayon makayanan mo ang pagsubok. Okay, ito po yung mga pakinabang. Una, suffering results in praise and glory. 1 Peter 1:6 and 7. Ito ang inyong ikinagagalak. Sino po nagagalak sa atin kapag tayo po ay nakakaranas ng pagsubok, ng pagdurusa, ng pagtitiis? Nagagalak ba tayo? Bagaman, ngayon sa sandaling panahon, kung kinakailangan na pinalulumbay kayo sa iba't ibang pagsubok, talagang nalulumbay tayo, nalulungkot tayo, nahahapis po tayo, nangangayaya tayo dahil po sa iba't ibang pagsubok. 1 Peter 1:7, ito ay upang
ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat hindi sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri, ikararangal at ikaluluwalhati ni Jesucristo sa kanyang kapahayagan. Sabi po ni St. Peter, that as we endure suffering in life, it will result in praise and honor and glory at the appearing of Jesus. Wow! Think of it. Isipin po natin. When Jesus returns, He will give you praise and honor and glory for enduring trials and suffering in this life. Welcome, my good and faithful servant. James says, we will be renewed with the crown of life. Bibigyan daw tayo ng putong ng buhay. Pinagpala ang taong nagtitiis ng pagsubok dahil kapag siya ay nasubok na, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa kanila na umiibig sa Kanya. Romans 8:17. Yamang tayo nga ay mga anak, tayo ay mga tagapagmana. Tagapagmana tayo ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Yamang tunay na naghirap tayo na kasama niya, tayo ay luluwalhatiin ding kasama niya. Paul says, we are joint heirs with Christ. If so, we are joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may also be glorified together with Him. Most fail to mention this praise in the context with our being joint heirs with Christ. He goes on to say the suffering of these present times are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. Romans 8:18. Hindi pwedeng ikumpara yung kaunting panahon na ating pagtitiis na ating pong makakamit sa buhay na walang hanggan. Isang buhay na masaya, isang buhay na ganap, isang buhay na kasiyasiya. Number 2, suffering is an acceptable offering to God. 1 Peter 2:20, may pagmamapuri ba kung kayo ay nagtitiis ng hirap ng pambubugbog dahil sa paggawa ng kasalanan? Ngunit kung kayo ay nagtitiis ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti, ito ay kalugod sa Diyos. No? What glory is it? If when you be buffeted for your faults, you shall take it patiently. But if when you do well and suffer for it, you take it patiently, this is acceptable, finds favor with God. We know that we are accepted in God's sight. Why? Because of our standing and relationship with Jesus. Okay? Dapat po identified tayo kay Jesus Christ. Label tayo kay Jesus Christ. Okay? Kaya lang, minsan, madalas ating mga Kristiyano, yung pagle-label natin kay Jesus Christ, nagiging libel. Bakit? Kasi kung ano-ano ang gusto natin. Kasi nais natin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tapos sasabihin natin, I am Christian. I am a child of God. You have found and come into a place of special favor with God. Suffering is an acceptable offering to God. Number 3, natatanging pagtawag ang pagdurusa. Special calling po pala when we suffer. 1 Peter 2:21, ito ay sapagkat tinawag kayo sa ganitong bagay. Payag kayo. Si Kristo man ay naghirap alang-alang sa atin at nag-iwan sa atin ng halimbawa upang kayo ay sumunod sa kanyang mahakbang. When God appeared to Ananias after Paul met Jesus on the Damascus road, God said of Paul,
For I will show him how much he must suffer for my name's sake. Acts 9:16. Wow! What a calling! How many would like to have a calling from God like Paul? Kasulat po yan, 2 Corinthians chapter 4, 7, 8, 18. Sa 11, chapter 11, 23 to 28. You may wonder why you are going through the things you are. Maggagawa mo ang magtiis dahil siya mismo ang nagkakaloob dito. He is the one. Ang Diyos pa rin po ang nagbibigay para po mapagtagumpayan po natin ang lahat ng ito. Number 4, we are blessed when we suffer. Pinagpala raw tayo kapag tayo nagdurusa. Wow naman. Ganun pala yun. 1 Peter 2:14. 3:14. 1 Peter 3:14. At kung uusigin kayo sa paggawa ng mabuti, pinagpala pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pinangangambahan at huwag kayong magbagabag. Sabi po sa English, ano? But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled. Huwag daw tayong matakot sa kanila. Sila na nagpapataw ng iba't ibang condemnation. Iba't ibang paratang na hindi naman totoo. Okay. Sa James chapter 5 verse 10, mga kapatid, gawin ninyong halimbawa ang mga propeta na nangaral sa pangalan ng Panginoon. Sila ang mga halimbawa na dumanas ng paghihirap at ng pagtitiis. James 5:11, narito, itinuturing nating pinagpala ang mga nakapagtiis. Narinig nyo ang pagtitiis ni Job at nalaman ninyo ang ginawa ng Panginoon sa katapusan ng nalubhang kapag malasakit at mawain. Sa Job 1 verse 21, and he said, naked I came from my mother's womb, and naked I returned. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Kapag tayo po ay nakakaranas po ng pagdurusa, napakaganda pong very extreme po yung nangyari kay Job. And yet, nakita po natin kung gaano kabuti po sa kanya. Sa Job 2:7, so Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with loathsome sores from the sole of his foot to the crown of his head. Galis. Isipin nyo, kumukuha siya ng pangkayod. Kinakayod niya yung mga sugat niya. Oh. Dinidila-dilaan siya ng mga aso. Oh. Ito po yung mga pangyayari na nag-report si Satan, yung mga anghel ng Diyos sa harapan ng Diyos at sabi, subukan mong kantiin yung kanyang katawan pag hindi siya sumumpa at itakwil ka. Sabi ng Panginoon, sige, gawin mo lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lang siyang papatayin. Binigyan ni Satan ng matinding skin problem si Job. Pero ang sagot niya, nung siya hinihikayat, dinidiscourage ng kanyang asawa, sumpain mo na ang Diyos mo, ginagawa niya sa iyo. Sabi niya, sa Job 2:9, then his wife said to him, sabi po na kay asawa, do you still hold fast your integrity? Curse God and die. Sa verse 10, but he said to her, you speak as one of the foolish woman would speak. Shall we receive good from God?
And shall we not receive it? And shall we not receive evil? In all this, sa lahat ng ito, Job did not sin with his lips. Grabe po. Napakaganda po ang mga pangyayari po sa Bible na makapagbibigay po sa atin ng encouragement. No? Actually po, no? Sa 1 Peter 4:14, there's an anointing that comes upon when we suffer. When you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. There is a special anointing that rests upon the lives of those that suffer for His sake. Kapag tinawag ang Kristiyano at nagturusa ka, there is an anointing that comes from God. After a time suffering and difficulties, the Spirit of God rests upon your life in a way that you never could have experienced without it. Kaya pala sabi ni James chapter 1, magalak ang sino man kapag siya ay nakakaranas ng mga pagsubok. Magagalak ka ba pag ikaw sinusubok? Magagalak ba tayo kapag tayo po ay nakakaranas po ng pagdurusa? Siyempre hindi. Pero ang sabi po ng Bible, ito po yung pananaw ng Diyos. Magalak kayo kapag kayo ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok. So mga kapatid magalak tayo. Benepisyo po pala ito. Nagkakaroon tayo ng kagalakan sa gitna po ng mga pagdurusa. Conclusion po natin. Suffering produces stability. Stable ka talaga. Kontento ka. May pera ka, wala kang pera. May sakit, wala. Malakas, mahina. Stable tayo. 1 Peter 5:10. May the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. When we are in the middle of a trial, we may feel we are about to fall apart and buckle under the pressure of it. It's during these times that we are actually brought down to the very bedrock of our faith. As a result, we come to a place where our faith is unshakable. Hindi po tayo matitinag. Hindi po tayo malulugmok. No? Christians could be knocked down. But as followers of Christ, we could never be knocked out. Mararanasan po natin ang ibang pagsubok para pong katulad ni Pablo. Sa 1 Peter 5:10, ulitin ko po, no? Ang Diyos ng lahat ng biyaya ang siyang tumawag sa inyo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Pagkatapos ninyong maghirap ng maikling panahon, siya rin ang magpapaging ganap, magpapalakas, magbibigay ng kakayanan, at magpapatatag sa inyo. Hallelujah! Sa 2 Corinthians 12:9, sabi po ng Diyos kay Pablo, sinabi niya sa akin, sapat sa iyo ang aking biyaya dahil ang aking kapangyarihan ay nalulubos sa kahinaan. Kaya nga, lalo akong magmamapuri sa aking kahinaan upang manahan sa akin
ang kapangyarihan ni Kristo. Ito po yung panahon na kung saan lagi pong ipinapanalangin ni Pablo, no? 3 beses nga raw niya ipinalangin yung thorn of his flesh. Sabi niya sa Diyos, alisin mo to. Thorn of his flesh, kapansanan po sa kanyang katawan. At maraming mga scholar, marami rin po mga believers, parang mga taga-Berea, nagsasaliksik, ano ba yung thorn of the flesh na ito na sinasabi ni Pablo? At hiningi niyang bigyan katugunan ng Diyos. Sa Galatians chapter 4, verse 13, 14, and 15, ang sabi po rito, bago po tayo manalangin, ngunit nalalaman ninyo na sa aking kahinaan sa katawan, ito po yung thorn of the flesh, sa inyo ko unang ipinangaral ang ebanghelyo. Sa verse 14, ang pagsubok na nasa aking katawan ay hindi niyo hinamak o itinakwil man. Sa halip, tinanggap ninyo ako na parang isang anghel ng Diyos, na parang ako, si Kristo Jesus. Sa verse 15, ito po yung thorn of the flesh na hindi pa rin maliwanag. Ano kung gayon, itong pagiging mapalad na inyong tinanggap? Ito ay sapagkat aking pinatotohanan na kung maari nga lang ninyong dukitin ang inyong mga mata, dinukit na sana ninyo ang mga mata. Dinukit na ninyo ang mga ito at ibinigay sa akin. Ito yung thorn of the flesh ni Pablo. Ito minsan nagiging dalahin po ng mga Kristiyano. Mula po sa pastor hanggang sa pinakamababa pong naglilingkod sa ministry. Yung mga kapansanan po. Kung titingnan po natin itong mga verses na ito, si Pablo po, kung hindi sa duling, pisak ang isa niyang mata. Yan po, maliwanag dyan, Okay? Huwag po nating hayaan na yung physical aspeto po na ating katawang ito, physical, ay makapagpahina po sa ating pananampalataya. Kasi nga, ang sabi ng Lord, kung saan ka mahina, dun ka pinalalakas. Yung paglilingkod po sa Diyos, mga minamahal na kapatid, kahit anumang paglilingkod sa Diyos sa ministry, huwag niyo pong isipin na hindi natin kaya. Huwag niyo pong isipin na hindi ako karapat-dapat. Minarapat po tayong lahat, mga minamahal. Dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tinitingnan po ng Diyos dito yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo. Papaano po natin ipinamumuhay yung mga pangaral po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, sa umaga pong ito, mga minamahal na kapatid, nakita po natin, may pakinabang po pala talaga kapag tayo po ay dumaranas ng pagdurusa. Huwag po nating isipin na tayo itinakwil ng Diyos kapag tayo po ay naghihirap. Maganda po ang buhay kahit marami pong pagdurusa. Hallelujah. Naalala ko nga nung ako po hindi naman kabataan, nasa 20s po ako, Madalas po kasi akong manood ng sine. Galugad ko po yung buong recto na yan hanggang recto, hanggang dun. Yung Rojas Boulevard, Rojas, ano na yan, yung itong Rizal Avenue. Yung mga sinihan dyan nung araw. Nung ako sa Quezon Boulevard, punta tayo sa Quezon Boulevard, doon po sa kabila ng Quiapo. Meron po ako dyang
isang tao na nakita ko po, pag ako po yung nagpupunta lagi dyan sa Quezon Boulevard na yan, hindi ako nagkakamali, nandiyan po yung Times Theater nung araw no? Dalas po kasi ako manood dyan. Paglabas ko po ng sinihan, o pag ako po yung naglalakad-lakad dyan, lagi ko po nakikita yung isang tao, walang kamay, walang paa, wala po doon sa tuhod, pababa, dalawa niyang paa, yung dalawa niyang kamay, putol. Alam niyo po yung kamay niya, sinusuotan ng tawag ito, ng slipper, tsinelas. Putol po yung dalawa niyang paa. Tapos, ang ginagawa niya, para po siya, nakasakay po siya sa isang trolley. Man-made na trolley, no? May gulong. 4 na gulong. Tapos, pinansisikad niya. Alam niyo, may nakasabi siya rito, mga candy, sigarilyo, mga gustong mabuhay. Kasi maganda po talaga ang buhay. Mas maganda po ang buhay, mga minamahal na kapatid, kapag tayo po ay na kay Kristo Jesus. Kaya anuman po, dinaranas po natin pagdurusa, mga minamahal na kapatid, pagtitiis. Huwag po tayong malugmok. Huwag po tayong manghinawang lumapit sa Diyos. Lahat po ng bagay na yan, matatapos po yan. Bibigyan po tayo ng ginhawa pagdating po ng araw. Mahal po tayo ng Diyos. Kung paano niya minahal ang ating Panginoong Jesucristo, minahal din po tayo ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya po, lagi po nating tingnan yung mga bagay na pagdurusa, hindi po ito maikukumpara sa glory that will be revealed in the future when our Lord Jesus Christ comes to rule on this earth. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po ng marami sa pagkakataong ito na nakarinig po kami ng ilang aral, encouragement po, wala po sa inyong salita. Salamat po. At dalayan ko po sa pagkakataong ito na lahat po kami, sino po nakarinig nito, sino po nakapanood nito, hallelujah, pagpalaan niyo po kami lahat, aming Diyos. Yung grace mo sapat-sapat po sa amin. Your grace is sufficient enough para po kami makapagtagumpay po sa mundong ito. Salamat po, aming Diyos, ng marami. Salamat sa iyong kabutihan. To you be all the glory, all the adoration, all the thanksgiving. In the magnificent name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos.